kailangan din talaga na i-enjoy natin being single kasi doon mo maano yung self-worth mo din talaga sa pagiging kontento mo. Bago ako pumasok sa relationship, ayokong dumating sa point na parang idedepende ko dun sa tao kung ano yung ginagawa ko. Kwentahan Part 2. Ayun, sabi niya kanina, nasa waiting era. So, while we are in our waiting era for that certain right person, kailangan din talaga na i-enjoy natin being single. Kasi once na hindi natin na-enjoy yung single era natin, parang pag nasa relationship na tayo, parang mahirapan na tayo bumalik doon. Kaya kailangan din talaga while nasa waiting era, yung mga goals natin, ma-achieve natin, ganyan. Tapos, talaga nag-checklist kasi ako every year. Kung may resolution. Diba? Every year may resolution. Pero hindi naman siya ano yung... Oo, hindi naman siya. Yung akin, goal siya. Na short and long term. Ganyan. So, nilarate ko doon. And then, doon sa mga parang nakakatuwa. Kasi, na-achieve mo yun. Kahit isa ka pa lang, ganyan. And alam mo, being content. Doon mo maano yung self-worth mo din talaga sa pagiging kontento mo. Sa paligid mo, sa simpleng pamumuhay, simpleng sabi ko nga, alam mo yung life, sobrang easy niya. Kung iti-take natin yung everyday na parang being grateful sa lahat ng bagay. Parang maano mo yung sarili mo na, ay, nakakatuwa, Lord, kasi yung happiness, akala ko makikita ko sa iba. Pero, sa simpleng being appreciative talaga and contento sa kung anong meron ka, sa mga taong nakapaligid sa'yo. It's worth it. Yun pa ate. Parang, yun yung pa iniisip ko na, teka lang, bago ako pumasok sa relationship, iba parang gusto ko muna, yun nga, gaya ng sabi ko, okay ako, yung sa ganyan, sa goals, yung achieving my goals. Kasi parang, ayokong dumating sa point na parang idedepende ko dun sa tao kung ano yung ginagawa ko. Na kung ano yung ma-achieve ko, it's because of him, dun sa tao niya. Parang, hindi kaya ko siyang mag-isa muna Pero pag andun na ako, ayaw naman, may mga ganong, pa din, factor na makakasama mo sa buhay. Ayun yung kasama mo din sa achievements mo, gano'n. Pero iba pa rin yung sa ganito, na ikaw muna mag-isa. Kung ano ba talaga yung, kung ano ba talaga yung gusto mo talagang ma-achieve ng mga panahon. Ito, yung panahon na mag-isa ka. Gano'n. Meron akong friend nung college. Kasi nag-shift ako ng course from physical therapy to education. Actually, dream course talaga yun. Pero yun nga yung sinabi mo, na it's God's redirection. Si Lord, kahit anong stubbornness natin sa gusto natin, pero yung kalooban niya sa'yo, ipupunta ka kasi may mas best friend siya. Come to think of it, kung hindi ako education graduate, hindi ako mabibigyan ng opportunity na maging Chinese teacher na worth isang month ang kinikita ko before, mga nasa 30 to 40, ganun. So, kahit pandemic yun So, kung ako yung physical therapist noon, na ngayon, parang, hindi mo parang, wow, Lord, kasi kahit ganun, napupunta mo ako sa kalooban. Diba? Yun yung maganda talaga, ate, every time na nasaktan talaga tayo. Ang laking factor talaga na pag nasaktan ka, dun kami natutunan, dun mo lalong na-realize yung worth mo every time na merong heartbreaks talaga. Sa kaibigan, sa love, sa opportunities, even sa family, yung mga ganyan. Alam mo ba, dumating sa point, may mga friends ko, parang pinili nila yung isa kong friend. Di ako, parang, sakit. Diba, mas pinipili nila yun. So, ako naman, kasi ang tagal namin magpa-friend since elementary. Pero pinili nga nila yung isa kong friend. Parang kinancel nila ako sa friendship namin. So, parang ginawa ko nun, parang okay lang to cut off friends na hindi nakakabuti sa'yo. Kaya yun, pero alam mo yun,
nandun pa rin yung love mo and concern sa kanila. Kaya, parang nag-reconcile, ganyan. Pero nag-ano na ako, kumbaga nag-set limits talaga. Ganon. Parang hindi yung barrier. Kasi iba rin talaga na parang family ko na rin naman sila since hanggang elementary kami mag-friends. Ganon. And to the point na parang kailangan mo din talaga magkaroon ng parang communication with them ng maging open ka kasi talaga sa kung ano nararamdaman mo. Once kasi na hindi tayo nagiging open sa nararamdaman natin, hindi talaga sila true friend, hindi mo sila parang hindi mo sila ang tawag consider as family, ba? Hindi mo sila kino-consider na true friend kung hindi mo na-open yung sarili mo. And kung hindi nila matanggap yung ganong ugali mo, hindi rin sila true friend for you. So that's the point na parang kailangan mo nang eliminate sila sa life. Diba? May ganun, may scenario din na may mga magiging kaibigan ka na parang pwedeng against or hindi sila supportive sa ginagawa mo. Yun yung mga tao talagang alis sa buhay, which is na-experience ko din siya na okay, kaya pala hindi ko masasabing worthy tong mga tao na to to be in my life. It's because hindi naman sila ganun na naniniwala sa kung ano yung kaya kong gawin. May mga ganun po may mga ganun na okay. Lalo, doon mo din makikita na okay. Bakit ako mag-settle sa mga ganitong tao if sila mismo hindi nila kayang bigyan din ng support yung friend nila na ganito yung goal or yung gusto nilang gawin in life. But yung mga ganun na yung ma-feel yung mga jealous, insecurities, ganyan. Kasi yan, you have to be open din talaga sa mga ganyan na okay kung maramdaman mo yan sa kaibigan mo. Maybe it's because you're not focusing on yourself. May mga bagay ka na hindi mo napagka-focusan kaya parang nababalan mo sa iba yung focus mo. That is why nagkakaroon ka ng pagkakataon para mainggit. Kasi you're not focusing on yourself. Kasi mas nauuna mo yung pagpansin sa ibang tao sa ginagawa nila, sa bawat galaw nila. It's because hindi mo ginagawa yung kung ano yung dapat mong gawin para pagtuunan mo yung sarili mo, na kung ano yung dapat mong gawin, yung sa career mo din, dapat yung alam mo yun, yung self-discovery. Kasi yung taong to, nandun na sa part na self-discovery. Dati, di ba yung ganun? Pero, yung taong to, yung mga ganyang friends is, nag-ano sila, parang ganun pa. Kasi dumating din sa ganun point na parang too much focus ako sa isang kaibigan na parang mali pala kasi hindi ko na appreciate kung ano yung meron ako. It's because nag-focus ako dun sa kung ano yung meron yung isa na iba naman yung sa akin. That is why I also understand those people, yung mga yan, yung mga naging kaibigan ko na parang hindi naging maganda sa akin after noon yung mga nangyari. Bawa ito, yung sa mga ganitong moment, ganyan. Siguro kasi yung na-feel nila is na-feel ko din eh. That is why naiintindihan ko na sila kung ano yung pinanggagalingan nila. It's because nag-focus nga sila dun sa ibang tao, gano'n. Instead na mag-focus sila dun, ma-appreciate nila kung ano yung meron din sila. Gano'n. Yun. Dun tumatatak sa akin and dun ko din lalong naiintindihan na you have to know your worth. Hindi para sa ibang tao, kundi para din sa'yo. Ganun. Para maintindihan mo yung kung ano ba talaga din yung dapat ma-appreciate mo sa ibang tao. Kasi, di ba ate, hindi naman kasi madali yung mga, yung alam mo yun, yung simpleng, pag-gain ng confidence. Yung confidence, yung mga ganyan. Diba? Hindi po siya madali eh. That is why, yung mga ganong bagay na, ito, hindi naman ako mabubuo ng ganito kung hindi ko naranasan yung mga yon. So, ayun, yung self-worth na yon is napakahalaga sa atin. It's because natututo tayong ma-appreciate yung mga bagay na, alam mo yon yung makita mo sa ibang tao, wala ka man nun, wala ka pa nun, makita mo lang sa ibang tao, masaya ka na eh. Yung mga ganon, instead na ang maramdaman mo dun sa tao is yung inggit, ganon, matututunan mo na ma-inspire, ma-motivate ka na gawin yon. It's because nakikita mo siya sa ibang tao and naniniwala ka na someday magagawa mo din yon or mararating mo din yon, yung mga ganon.
Actually, yung nabanggit mo nga na sabi na ano lang sa utak ko na true friends will support you talaga. There are times na parang nagbibigay sila ng negative comments. Pero, if true friends talaga sila, parang take mo rin yun para ano pa yung kailangan kong i-enhance. Kasi there are times na parang mas nakikita nila yung hindi mo, yung kailangan mo pang i-improve. So, parang ako kasi, as a person, yung mga negative comments, tina-turn ko siya ng parang positive. Ano pa yung kailangan kong iayos para magkaroon ng better result. Just an example, si battery, hindi siya mag-work totally fine kung walang negative charge. It needs negative and positive charge para fully na work. Ganun. So, yung mga negative comments, we have to take consider. Pero wag tayong lamunin nun. To the point na mawala yung confidence mo sa sarili mo. And, yun, totoo yung sinabi mo na you have to really list down talaga kung ano yung mga good traits mo, yung mga gusto mong i-achieve. Yeah. Kasi yun yung mag-push sa'yo para mag-go extra mile. Ganon. And yun nga, na-remember ko, nung simula, bata kasi ako hanggang high school lang. Ganyan. And parang parang everyday, yung mga friends kong yun, lagi ako inaasar. Ganyan, na-insecure ako, ganyan. Kasi sobrang itim ko dati. Tapos ako pa ilong ko, ganyan. Parang inaasar na ako, sarat-sarat yun everyday. But you're pretty, yan. Ganon nga. Yun nga. Nung before, parang yun yung naging parang insecurities. Pero, nung napaalala sa akin ni Lord na you are my daughter, you are my princess, you are my creation, you are perfect just like me. Naalala ko si Tony Gonzaga, sabi niya, every morning, face yourself sa mirror and tell it to yourself na you are beautiful, you are best. Like, doon ko siya na bring back yung confidence. And also, eliminate yung hindi nakakatulong talaga ng mga thoughts, ng mga voices, ganyan. Kasi, yun yung ginagamit ni Satan para mawala yung self-worth mo, sarili mo. Alam mo, minsan talaga, hindi natin maiwasan na maisip yun na parang bakit sila meron, ako wala. Pero, you have to stop in yourself na, girl, may nakakit sa'yo, mas best ka, ganyan. Diba, you know, if filled with love, with God's love, yung puso natin talaga. Ganyan yung feel na natin. Talagang, alam mo yun, appreciation na talaga. And yung encouragement sa iba, like, halimbawa, itong taong to, yung na-feel niya is hindi maganda. Parang ikaw na magiging encouragement sa kanila na ma-remind sila na kung hindi man yun yung para sa'yo, yung mga ganong bagay ba. Ang saya lang na gano'n, na parang ikaw yung naging light. Ano talaga sa heart yun. Masaya siya sa feeling. And alam mo ba, tumating din sa point na parang, okay na Lord, kahit hindi na ako magkaroon. Kasi parang happy naman ako sa kung anong meron ko. Tulad dito Diba pag boyfriend. Nagsasabi na I love you, ganyan. Kill. Words of affirmation. Pero nararamdaman ko naman yun sa mga kapatid ko. Diba? Okay. Eto, lumalabas, date, ganyan. Nararanasan ko rin naman siya sa mga friends ko. Okay. Kaya parang dumating sa point na parang okay lang Lord kahit hindi ako magkaroon. Parang, ayun nga, dumarating sa point na nakakontento ka na. Yung sa part na sabi mo, yung sa ganyan, kaya tayo nang secure din talaga. Kaya, parang binabalin natin kasi yung mga sinasabi ng mga tao. Yun, parang nagiging people pleaser, which is X. Yung mga time na, gano'n din natin yung mga time na gano'n, na parang mas pinakikinggan ko yung negative talaga. Parang, syempre sa akin, pag nag-sink in yun, di ba? Parang yun na yung makikita mo sa sarili mo. Parang, mag-reflect na siya sa'yo It's because, mas pinakinggan ko yung negative talaga. Yung gano'n. So, ang galing lang kasi habang habang tumatanda ako, habang nagmamature, ganyan. Mas nakikita ko yung worth ko. Mas appreciate ko siya. Nung mas nakaka-encounter ako ng ibang tao, ganyan, kapag nag-explore ako, iba, kapag nag-explore ka, kapag nag-meet ka ng ibang tao, gano'n, matututo ka sa kanila. And at the same time, nilalapit ako talaga ni Lord sa mga kagaya mo, na Christian, na God-loving, na talagang
alam mo yun, yung nasa puso talaga si Lord. Yung ganon. Which is sobrang nakaka-overwhelming yung ganon. Kasi, alam mo yun, iba yung glow kapag may Totoo, be. Sabi alam mo nga yun, nila, di ba? May Lord. Pag si Lord nasa sa atin, sabi diba ni Lord, I will make my name shine upon you. Yung face natin nag-glow. Yeah. Literal. Yun, literal na parang, pag makita pa lang ng ibang tao na parang positive vibes, gano'n. Which is, tayo din talaga. Hindi naman totally na parang, huwag natin isipin yung mga sasabihin ng iba. Kasi, tayo din, we have to set example. We have to set examples sa belief na meron tayo. Mga actions Yun natin. yung dapat ganun. talaga atin. Hindi naman siya sa to the point parang people pleaser kasi. Yeah. Ayun, to end this kwentuhan session, balik tayo doon sa yun. Ayun nga, yung self-worth naman is talaga mag-start kung ano yung natutunan sa atin and kung ano yung natutunan natin. Kung ano yung dapat nating dalhin talaga, like, yung lesson nga dun sa mga bagay na na-experience natin, gano'n. Yung sa heartbreaks na yan, sa kaibigan, sa almost love story na natin, yung gano'n, di ba? And Parang even yung sa, malaki. di ba? Even sa Pinagtagpo pero family. dinadana. Kasi ate yun, talagang naniniwala ako, yung mga heartbreaks na yun, makakatulong sa atin talaga to know our worth. Diba? Naniniwala ka din natin. Totoo yun. And sabi nga, diba, you need to have, Okay. you need to, first you need to be broken Yeah, diba? para si Lord maka-enter sa life mo Ayun pa. to fix you. Whole heart. Whole self. Yeah, wholeheartedly. And also, yung mga brokenness, Pero, maglilid siya na parang, wake up call para alamin kung ano nakakabuti sa ating mga sarili. ayun pa yung ang good thing doon ate. And I'm forever grateful na ganito na sa tuwing na saktan ako, or hindi lang ako, kundi yung kapag na-experience natin yung heartbreak na yun. Alam mo yun, yung sino yung may isip lang talaga, lalo kapag, yung iba kasi yung isip parang pag no choice na, ganyan, or kapag talagang, as in walang-wala na tayo, si Lord na yung lalapitan mismo natin. And ayun yung way ni Lord, na para magpalapit tayo sa Kanya. Yun yung, ang sarap sa feeling na, ayun yun eh, yun yung reason kung bakit eh. Diba? Iba yun eh, mag-glow ka muna. Parang ganito eh, mag-glow ka muna sa akin, hindi sa ibang tao, hindi dahil sa ibang tao, yung gano'n. So ayun, ang gandang ganon space na, din, na alam mo yun, binubuo ka muna before ka talagang ipunta dun sa para sa The Lord is preparing us for that certain perfect person. Yeah. And as, yun nga, lagi natin tandaan na we really have to know ourselves, our self-worth, and love ourselves para ma-deserve natin yung love na kailangan natin. And ayun, yun nga, pasok natin sa iba din, sa opportunities, gano'n. Yung gano'n talaga natututo tayo kung sino ba dapat yung papasukan natin in life. Yung mga ganyan, na kung ano din yung path ba, or yung journey na dapat look forward natin. So, ayun, it's about, and really, 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 really pray talaga sa lahat. Lahat ng desisyon na mo, lahat ng in-encounter mo, mapa-person man yan, mapa-experience man yan, open doors, pray for that certain thing. Kung ano ba ni Lord, it will run smooth with Himself. Hindi man siya mag-run smooth. Pero alam ko na makakayanan mo. This kapag si Lord naman, pagkasama natin si Lord, if we have God, we have everything. Diba? Parang ganun yung maramdaman mo, parang makontento ka pero hindi eh. Alam mong may kulang. Like, alam mo yung ganitong feeling ate, di ba? Yung feeling mo, okay ka na, pero alam mong meron ka pang gustong i-achieve. Yung ganung feeling na, parang, alam mo, sa age kasi natin ngayon, parang career-oriented tayo. Yes, mag-focus tayo sa mga bagay na kunyari, mga love-love na ganyan. Talagang career-oriented. Yeah. Siguro sa atin lalo na, no? Kasi nakaya natin eh. Yeah. Nakaya natin. Kasi ba, parang question pa sa iba yun, parang, kinaya mo? Yung ganun. Kakayanin nyo rin yan, guys. Yeah. Kung ma-experience nyo rin yan. And it's good thing din talaga na
meron kayong outlet, tapos pagbasa ng mga books na makakatulong sa'yo. Yeah. Ayan. And also Bible talaga. Pray. Yan. Kakayanan yan mga. Kasi alam mo ngayon, pinakamahirap na kalaban is sarili. So, kailangan talaga. Ikaw talaga magdadala eh. Kahit anong maririnig yung advices, iba ng good advices, hindi mo siya Matatake ma-absorb din lahat. kung hindi mo siya sa sarili mo mag-choose na kailangan mag-stand kung ano makakabuti sa akin. Yeah. Kasi parang ang dami din mabibigay sa yung advice, pero hindi lahat din ma-apply mo. Ganun. True. So, ayun, ate. Ate Joy, thank you so much. Yeah. Thank you, Benji. Thank you sa gabing to. Ayun. Alam niyo ba, sobrang tagal na namin ito. Ngayon lang ulit na So, naantig naman kayo sa akin kaganda. Yun ba yung maganda? Alam mo yun? Yung kahit na ano pang sabihin sa'yo ng ibang tao, hindi mo pakikinggan niya kasi, ayan, you have your purpose kasi. Yeah. That's why I'm telling you, you have to take courage kasi you choose this one, then you have to pero yun nga, may stand ka, sabi mo, di ba, ate? Yung ganun na, okay, kung tingin mo, parang, yun nga, we cannot please people naman lahat sila hindi. Yung bang, kasi hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak nila eh. Malay mo, ay wow, nakakatawa naman yung mga to. Diba? Hindi natin alam. So, stay focused on your purpose and goal. Yun yung maganda talaga, kaya knowing self-worth and I apply talaga very important. I mean, yun kasi siya eh. Diba? And talagang kapag sinurround mo yung sarili mo sa mga tamang tao, like ito, yung mga ganyan na nag-radiant. Yeah. Diba? Iba yung yung energy, yung vibes na ma-absorb mo din from them kasi nga, diba? You're surrounding yourself din sa mga taong makapagbibigay din talaga sa'yo ng energy na kailangan mo throughout. Yeah. That's why it's really, yung tulad yan, lagi ko naman sinasabi yun, choose wisely talaga ng mga taong isusurround sa sarili. And then yun, tinuturuan so tayo. Happy to meet you. Thank you, Ate Joy. Sana hindi lang ngayon. Ulit. Sana maulit-ulit. Ayun natin, Joy. Punta natin yung Toyo Cafe. Ayun. Mahilig ka ba sa mga cats? Yeah. Tsaka sa dogs. Madami akong cats. Check ko. Ayun. Ay, meron pala sa amin. Ayun po, doon na po nagtatapos ang aming kwentuhan session. Sana po, kahit pa paano, nag-enjoy po kayo and meron po kayong may share din. If ever po, comment nyo lang po. And yeah, subscribe po siya. Yeah. And follow. Ayun po, thank you so much po. Bye-bye. Dalawang matay mo. Dalawang matay mo kumikit. Thank you so much, Ching.